Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Minsan po may pamilyang nag-invite sa akin na mag-overnight sa Subic. Malit na pamilya lang naman sila. Yung mag-asawa at 3 anak. Kaya kasya naman sana kami sa isang van. Pero dahil sa dami ng mga dala naming gamit, nagdalawang sasakyan pa kami. Talaga namang ang dami-daming dala ng pamilya. Ilang bags ng mga damit, mga pagkain at lutuan, mga gamit pang swimming, laptop ng tatay, make-up kit ng nanay, PlayStation at gadgets ng mga bata, at mga ekstrang unan at kumot, etc. Ang nakakatawa po, 2 araw lang naman kami sa Subic. Pero ang dala namin ay parang pang 1 buwan na. Practically, we traveled with the comforts of home. Actually, yan ang tendency natin, ano? The tendency to overpack. Bagaman alam naman natin, bumabagal ang paglalakbay natin kapag marami tayong bitbit, kapag marami tayong bagahe. Magandang sundin ang simpleng payo na ito. Travel light. Travel light. Ito rin ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang instruction ni Jesus sa pagsusugo sa mga alagad sa misyon ay huwag magdala ng anuman sa paglalakbay nila. Sabi, to take nothing on their journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. Dahil sila ay kumikilos at gumagawa para sa Diyos, hindi sila dapat maging abala o mabahala sa mga material na bagay na kakailanganin nila. God will surely provide or will surely give them what they need for the mission. Yan ang ipinapaalala ni Jesus. Namumuhay tayo sa isang super materialistic and consumerist society na kung saan sinusukat ang efficiency o kahusayan natin batay sa laki at dami ng mga ari-arian natin. Kaya, ang tendency natin ay kumuha, mag-ipon, mag-imbak, at magkamal ng mas marami pa. Ang tendency natin ay kumbaga magdala o magbitbit ng napakaraming bagay sa paglalakbay natin sa buhay. Nangungusap ako ng patalinghaga para tukuyin ang mga bagay na bumibihag o pumitigil sa puso natin sa pagsunod natin kay Kristo at sa pagganap natin sa misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Our material possessions possess us eventually. Ang madalas na nangyayari ay nagiging pag-aari tayo ng mga ari-arian natin. When we become attached to or dependent on things, we stunt our growth and hinder our mission in life. Nababansot ang ating espiritu. Si Pope Paul VI ay may matalim na pangungusap tungkol dito. Sabi niya, greed is the most evident form of moral underdevelopment. Ang labis na pagkakamal o ganid ay tanda ng pagiging bansot ng kaluluwa ng tao. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos sa pagganap natin sa misyon natin. At ipinapaalala rin sa atin San Pablo sa 2 pagbasa ngayon
na tayo ay pinagpala ng Diyos kay Kristo. St. Paul tells us that God has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Pakiulit nga po yon. God has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Dapat mamuhay tayo sa liwanag ng katotohanan ito. At dapat mamuhay din tayo sa paraang pinahihintulutan natin ng Diyos na patuloy tayong pagpalain at biyayaan kay Hesukristo. So, allow me to address each of you. Allow God to bless you with every spiritual blessing you need to center your life on Him and to follow His will. Hayaan mo ang Diyos na tulungan ka na hanapin ang paghahari ng Diyos sa lahat ng bagay at gawing mabunga ang iyong buhay para sa Kanya. Allow God to bless you with every spiritual blessing you need to be a good steward of His gifts, time, talents, and resources. Hayaan mo ang Diyos na buksan ang mga palad mo sa pagbabahagi ng mga handog niya sa iyo. Gamitin ang mga ito ayon sa Kanyang layunin sa personal na pakikibahagi at aktibong pakikilhok sa buwet misyon ni Kristo sa buwet misyon ng simbahan. Sabi ni St. Augustine, God is always trying to give good things to us, but our hands are too full to receive them. Kailangan muna natin bitiwan ang mga bagay na kinakapitan natin, sinasakmal natin, na nagbibigay sa atin ng false sense of security para lubusan nating maranasan ang divine providence, maranasan ang pagkakaloob ng Diyos ng mga biyayang kailangan natin para sundin ang Kanyang kalooban at gampanan ang misyon natin. Para magkaroon ng puwang sa buhay natin ang biyaya ng Diyos, kailangan tayong magbukas ng ating puso at mga palad bilang pagpapakita ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. My dear sisters and brothers, we must hold on to this truth. The Lord who has called us and sent us to mission will surely provide for our needs. Panghawakan natin. God provides. God will provide. Let us end with a prayer. Together we pray. Lord Jesus, You hold out to us the value of not making too much of material things so that they get in the way of our reaching out to God in trust and confidence, and of our reaching out to our neighbor in service. Help us then to acquire the poverty of spirit that liberates us from greed and preoccupation with material possessions, the poverty of spirit that makes ample room for God's provision. May we hold on to this truth that You, Lord, who have called us and sent us, will surely provide for our needs. Amen.